Ang 10 pinakamahusay na knockouts ni Manny Pacquiao sa lahat ng panahon. Sa ika-19 ng Hulyo sa MGM Grand sa Las Vegas, babalik sa ring ang 46 anyos na si Manny Pacquiao para hamanin ang WBC welterweight champion na si Mario Barrios para sa kanyang titulo. Kahit na ang pinakamalaking tagahanga ng Pacquiao ay maaaring umamin, ang mga posibilidad ay laban sa bagong inducted Hall of Famer upang makuha ang panalo laban sa isang tao na 16 na taong mas bata sa kanya, ngunit karamihan ay sapat na interesado upang tumutok upang makita. Sa kaganapan Pacquiao huling kamangha-manghang ko ay sa likod niya, narito ang isang pagtingin sa 10 pinakamahalagang KOs ng kanyang karera. Ricky Hatton, KO Mayo taong 2009. Ang panalo ni Pacquiao laban kay Hatton ay ang kanyang pinaka-viral na panalo. Pumasok si Hatton sa laban na walang talo sa 140 pounds. Ang kanyang all-out assault style ay tila pinasadya para kay Pacquiao, na sumire sa sikat na UK fighter gamit ang isang mapangwasak na kaliwang kamay. Ang ikalawang ikot KO si Hatton walang malay sa isang hip, at ito ay naging marahil Pacquiao's pinaka hindi malilimutan panalo. Marco Antonio Barrera isa, TKO 2003. Sa isang panig na pagkatalo, binuwag ni Pacquiao ang alamat ng Mexico. Ang paghinto sa 11th round ay isang maawain mula sa sulok ni Barrera. Pacquiao ay hindi itinuturing na isang paboritong headingsa, kaya ang kanyang dominasyon ay isang shock na nagsilbi paunawa ng isang bagong superstar ay sa eksena. Eric Morales 2, TKO 10 2006. Matapos ibigay ni Morales kay Pacquiao ang isa sa kanyang mga unang pagkatalo, ang rematch lang ay si Manny. Sa kabila ng naramdaman ni Morales, ang kapangyarihan sa unang laban, pinilit ni Pacquiao ang alamat ng Mexico, pinarusahan siya, at kalaunan ay sinira siya noong ika-10. Nagdagdag si Pacquiao ng isa pang bingo sa kanyang sinturon sa pamamagitan ng paggawa ng isang bagay kay Morales na wala pang nakita. Miguel Cotto, TKO 12 2009. Sa kabila ng stepping up sa welterweight, Pacquiao lansag Cotto, isa sa mga pinakamahusay na dibisyon sa oras. Gaya ng dati, si Cotto ay matapang sa pagkatalo, ngunit ang pangkalahatang hanay ng kasanayan ni Pacquiao ay labis para sa mapagmataas na Puerto Rican. Tinapos ni Pacquiao ang deal sa ika-12 at huling round. Lelo Ledwabo, TKO 6 2001. Noong 2001, hindi alam ng karamihan sa mga tagahanga ang pangalan ni Pacquiao. Gayunpaman, nang pumasok siya sa huli na abiso upang harapin si Ledwaba, nagsimulang magbago ang mga bagay. Pacquiao ay hindi lamang win, he obliterated ang kampyon sa isang walang hintong pag-atake, pagkamit ng IBF Super Bantamweight pamagat sa kanyang US debut. Si Ledwaba ang unang biktima ng ni Pacquiao sa US. Simula noon, tumigil na siya. Simula noon, nakapagtala si Pacquiao ng 12 stateside na panalo. David Diaz, TKO 9 2008. Sa unang laban ni Pacquiao sa lightweight, na-outclass niya si Diaz para manalo ng WBC title. Naslouch si Diaz, gaya ng mapapatunayan ng maraming nakakaalala sa kanya. Gayunpaman, inukit siya ng isang kururhiko at walang humpay na si Pacquiao ng may bilis at katumpakan, na tinapos ito ng paghinto sa ika-9. George Solis, KO 8 2007. Pumasok si Solis sa laban na walang talo, at siya ay dapat na maging isang seryosong pagsubok para kay Pacquiao. Iyon ay hindi ang kaso, bilang Pacquiao slammed kanyang paraan sa pamamagitan ng Solis sa isa sa mga mas vintage Pacquiao stoppages ng makasaysayang karera ng Pilipino. Isang kombinasyon ng dalawang suntok ang nagtapos sa laban, at pumasa si Pacquiao sa pagsusulit na may mga lumilipad na kulay. Baterya ng Fosun 3K, KO 4 2004. Sinira ni Pacquiao si battery gamit ang isang di malilimutang uppercut. Bukod sa kulaban kay Hatton, ito ang pinakamabangis na ni Pacquiao. Hector Velasquez, TKO 6 2005. Nagre-rebound si Pacquiao mula sa pagkatalo niya kay Morales sa kanilang unang pagkikita, at kailangan niyang gumawa ng pahayag. Sa kasamaang palad para kay Velasquez, siya ay nasa maling pakikipaglaban sa maling tao sa maling oras. Sa kabila ng tibay ni Velasquez, sinira siya ni Pacquiao at nakuha ang stoppage win. Emmanuel Lucero, TKO 3 2003. Ang isang ito lamang kinuha 3 rounds, ngunit ito ay ang lahat ng Pacquiao kailangan upang basagin ang kanyang paraan sa paglipas ng Lucero. Sa ilang kadahilanan, naisip ni Lucero na matalinong isama si Pacquiao sa isang slugfest. Hindi yun naging maganda. Tapos na ba ang mga araw ng kaluwalhatian?
Marahil, ngunit papanoorin pa rin namin ang alamat na gusot kay Barrios at Hope at ang pinakakauntihi ay lumabas ng hindi nasaktan.